Ayan po, isa pong mapagpalang pagbati, siyempre, dito sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Lalo na po rito sa mga bagong nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. At random ko po yung talagang tinanggap nyo yung challenge ko na papasokin ko ang politika pagka na-reach natin yung tamang-tamang may panalo natin yung subscribers natin. Ayan. At basta yun po, tuloy-tuloy lang po tayo at titingnan natin. 2025 pa naman, next year pa naman. So makikita natin kung talagang kaya nating ipanalo yan. At nakita naman po kahapon yung aking in-upload na yung gaganyanin ko lang yung parito. Yung mga ulo nitong mga kawatan diyan. Patitihayain ko yung mga yung mga mukha nito, patitihayain ko nakatingala lagi sa langit. Ay kung lahat yan, ay mga kawatan niya mga yan, di papasok sila sa opisina, nakatingala sila. Di ba? Tapos pagka iniputan sila ng uwak, salong-salong nila. Di ba? So, yan po at talagang maraming salamat po at talagang marami na po yung ating nagsusubscribe sa Birana Live Studio TV at kung mapaaga nga lang pero yung 100,000 kasi hindi pa kayang ipanalo natin ang either congressman or senado. Hindi pa natin kayang ipanalo yon. Pero ito ang pangako ko sa inyo at ito ang challenge ko sa inyo dahil di ba wala namang tumatanggap dito sa mga kawatan nito doon sa lagi kong challenge na magpatayan kami dyan sa Luneta. Walang tumatanggap. Ay di kayo na lang mga subscriber ko i-challenge ko. Sige, paabutin niyo ng 100,000 itong subscribers natin at makikita ninyo pagsasabay-sabayin ko itingala yung mga ulo ng mga yung baliin ko yung mga liig ng mga kawatan diyan para pagpasok nila diyan sa opisina nakatingala lang sila. Para pag naghihiring sila nakatingala sila ganyan. Yes, Your Honor. Hindi na nila ngayon ma-iimbestigahan si Kay Eric Siles sa sakito si Loren Badoy. Pagka nakatingala na sila, iimbestigahan nila yung uwak na tumae dyan sa mukha nila. Yan. Alam niyo na po, kayo na po ang challenge ko ngayon. Pagka sa lalong madaling panahon ay inyong mapaabot ng 100,000 itong subscriber natin, makikita nyo po rito na mababalita tayo sa buong mundo na lahat ng mga politiko rito pag naglakad nakatingala. Di ba? Wala pang biro yan. Patitingalain natin yan pag inabot natin ang 100 yung subscribers natin. Ngayon, ang tanong na naman dyan itong mga gago, bakit pa ang hilig ko maghamon? O ayun talaga eh. Yun ako eh. O ay bakit nga walang tumatanggap ng hamon ko? Ganun lang yun. Di ba? Kaya yun gumawa na rin kayo ng YouTube channel ninyo dahil yan na i-content nyo araw-araw yung mga politikong mga kawatan na yan na kapag naglakad sila, tandyan sila sa Kongreso o sa Senado, laging nakatingala sila. Ayan. So, gumawa na po kayo ng inyong YouTube channel para malaking pan po ito. Malaking balita po ito at sigurado dudumugin kayo ng masa pagka nakita nila, in-upload nyo sa mga channel ninyo yung mga politikong mga kawatan nakatingala. So doon nyo na po malalaman kung sino yung mga politikong mga kawatan. Kapag ka nakatingala yan, yan yung mga kawatan. Di ba? Sige, yan po ang challenge ko sa inyo. Kung bukas, magawa nyo ng 100,000 yung subscriber natin, bukas na bukas din, gagawin natin nakatingala yung mga kawatan na yan. Anyway, seryoso na po tayo. Ito pong, siguro naman po ay napanood nyo na, yung pakikialam at pagpangangaral dito ng mga animal. Itong mga animal na nasa kongreso na ito, pinangaralan ba naman si Bato? Ha? Senador itong si Bato.
Pinangaralan ng mga unggoy na congressman dyan. Akala mo tatalino, mga kawatan naman. Pinangaralan. At ang sabi, mamaya, ipapanood ko sa inyo. Samantalang itong si Bato de la Rosa, hindi nakikialam sa kanila. Never nakialam yan. Never niyong marinig yan na sasabihin ni Bato na kayo dyan sa Kongreso, nag-aaksaya lang kayo ng pira ng bayan. Never sinabi yan ni Bato. Pero itong mga animal, na mga kongresistang ito, ang kapal ng pagmumukha na sabihin kay Bato, kung nanilektura nila si Bato, pinangaralan si Bato, na yung bawat hearing daw yan ay pinagkakagastusan ng pira ng taong bayan. Tingnan mo itong mga kaanimalan nito. Mga kawatan naman yan. Di ba? So ngayon, ano bang pakialam ninyo? O kayo dyan sa Kongreso ng mga yawa kayo, sige nga, ipatawag nyo nga ako mga yawa kayo, dyan mismo sa harapan ninyo, yayawain ko kayo. Ay baka dyan pa on the spot, pagka habang tinatanong nyo ako, unti-unti ko nang binabali yung mga liig ninyo. Sige daw. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, akala nyo hindi kayo mga kawatan. Numero 1 nga kayong kawatan dyan di ba? Hindi ako may sabi niyan. Si President Duterte, na yan ang pinakakawatan ng ahensya ng gobyerno. Di ba? Nandyan yan. Si President Duterte yan. Bakit alam niya? Kasi naging presidente nga siya Mga kawatan kayo. Ngayon, sabihin nyo, sa akin galing yung bangag-bangag na itong presidente nyo. Hindi rin. Kay Duterte rin galing yan. Bangag yan. Bangag doon, bangag gayon. Kaya walang mangyayari sa gobyerno natin kung ang presidente natin ay bangag. Di ba? Pero ako na yan. At madali-dali na yan. Anyway, ito nga si Butod kagabi lang ay mukhang malapit na. Hindi, sige. Ito, ipapanood ko lang po sa inyo yung mga unggoy ng mga politikong ito. Akala mo ang gagaling nitong mga animal nito? Sobrang kagagaling ng hayop nito. Ayan na. Tika, alam nyo ba na ito na lang ang ginawa nila? Ang sinasabi, nag-aaksay lang daw si Bato de la Rosa ng pira ng taong bayan dyan sa paghihiring. Ay sila nga. Ito mismo, nag-press conference itong mga unggoy na ito. Meron pa nga dyan na lalaki, pinaputol yung lawit, ginawang lapad. O yan, nag-aaksaya na ng pira. Nag-press conference siya, papalamon nila dyan sa mga media na yan dyan. Ito panoorin nyo. Press conference Isa pa po, hingi lang po ng reaction after po nung third hearing sa Senate ng PDEA Leaks, so-called PDEA Leaks. Merong mas lumakas po yung panawagan ng ibang senators na tigilan na yung investigation nila. Senate hearings and congressional hearings are actually paid by taxpayers. Kaya kapag may mga investigasyon, ang importante ditong masagot ay saan ba ito patutungo? Ano ba ang magiging benepisyo ng taong bayan? Ano ba yung mga batas na kailangang gawin or mga batas na kailangang baguhin para matagunan at hindi maulit yung mga problema na nakikita? Apparently, in the Senate investigation on PDEA Leaks, what we are seeing is a confused narrative. Kasi nga nagtuturuan na ay hindi, nagsisinungaling yan, ay hindi, palaging yan, storytelling, liar, may mga ganong accusations. Now, where will this bring us? I believe the best thing that can be done as a legislator also is for the committee to go back, maybe 3 or 4 steps backward, gather all the evidences, decipher whether totoo ba yan o hindi. Because if you put alleged witnesses or whistleblowers in the limelight and gave them, meron kasing iba, gustong-gusto nila yan pag may media attention. Ngayon, pag nilagay mo sila doon at pinasalita mo ng pinasalita, sometimes others can tell the truth. Pero yung iba kasi, they have to prove something at medyo nawiwindang na. And at the end of the day, sino ang kawawa dito? Yung mga taong bayan. Ayun!
Kasi it's human nature to be a little bit kawawa talaga ang mga taong bayan kasi gumagastos raw ang bawat hearing daw dyan ay gumagastos. Kawawa daw ang taong bayan. At kaya nga pinagsasabihan niya to si Bato de la Rosa na para bang sabi niya, ihinto mo na yan. Lahat po yan. Itong mga nandito, lahat po yan. At ang mga nagsalita po, press conference po ito ang pinag-usapan na si Bato. Anong pakialam nyo no, ang buha ka ng inyong mga congressman kayo? Ay samantalang ito, nagsasalita na ito si Garin na ito, alam nyo na, may kaso. Di ba? Hindi pa tapos yung kaso nito. Hindi pa tapos ang kaso nito sa Dingbaxia na ang daming pinatay nito. Oh, diyan sa Dingbaxia na yan. Pero kung magpagsalita, akala mo kung sino. Lahat to yan, oh. Tika, yung iba. Ayan pa, isa pang onggoy. Now, if you're running a circus, circus daw. naturally invite the clowns in. So that's what we want to avoid. Diba? Sayang nga na hindi mo na kasi mabawi yung damage that you will do to the person once you testify na this or that. And it's based pala on some unnamed informant, based on an unverified claim, and no follow-up investigation was ever made. Diba? Yet, 3 hearings have already been spent on him. And more coming up. Daw, sabi nila. So, while it is not our place... Isa unggoy ito. Ipa-forward natin para lahat sila malaman ninyo yung mga animal na ito. Yun din ang topic. Itong dapat daw wala raw na ganyan kasi wala naman daw talaga ebidensya. Ito pa yung mga unggoy. Isa pa. Ito, alala na itong unggoy nito. Senators who seem to express sentiment. Pumasa po doon dati si Senator Grace Poe, made that comment. Senator Escudero, Senator Jinggoy. You also have other senators who have attended, and really po, I don't know kung saan po. Ako po mismo, di ko po rin po alam kung saan po papunta itong committee hearing. Pues, hindi mo ko alam kasi nga hindi mo hearing yan. Bakit nga kasi pinakikialaman nyo ang hearing dyan sa Senado na putang ina ninyo? Wala kayong pakialam dyan at tingnan nyo, nag-aaksaya kayo ng oras para magpa-preskon dahil nandito kay Bato de la Rosa. Sasabihin nyo pa nga, wala nang kakampi si Bato de la Rosa. I-pass-forward ko pa yung isang unggoy. Isa pang unggoy ito. Ito pa, itong animal na, isa pa ito na, kung ito yan pa. Reiterate that whenever there are things relating to the president at nakikita po to in a national stage or even an international stage, it also affects the image of the country. So, apik ka pa ng image of the country. Bakit may image pa ba ang country? Wala nang image ang country, kundi ang image ng country, higop drugs. Wala na. Hindi ko alam ito, Mika Swansing. Hindi ko sigurado kung tatay niya, yung congressman na lalaki na Swansing din, na yan ang nagbulgar tungkol dito kay Michael Ma. Pero later on, nawala na basta, hindi na niya itinuloy. Baka tatay niya yon, yung Swansing na nagbulgar na yan, yung sinasabi ni Maharlika na tungkol dito kay Michael Ma na Espagler. Tingnan nyo, pare-pareho sa mukha nito. Ang papangit, tingnan mo Ikon ko pa yung isa. Ito pa. Branch of government. We are co-equal executive. And kilala nyo ba yan? Of the Senate to conduct an investigative inquiry. But let us be reminded that these acts, these investigations have a sole purpose of trying to improve legislation. So, as my colleague said, what is the point? What is their real intention? When I view things, how they are conducting this inquiry, and I look back at the past. Alam na namin yung sasabihin mo. Na ang sinasabi na si Bato de la Rosa ang topic dito. Okay? At kilala niyo ba yan? Ito yung may lawit na pinaputol niya yung lawit niya, pinapalitan ng tilapia. Okay? At tingnan niyo itong mga kabalbalan itong mga animal na ito. Pati yan, panghihimasukan nila yung Senado. At ganun, pangangaralan nyo si Bato de la Rosa. Mga buhakan ng inhan nyo. Buwisit kayo, tanginan nyo.
Ang kakapal ng pagmumukha nyo para pangaralan nyo ang isang senador na kayo ay nandyan lang naman. Lalo na, mabuti wala dyan si, wala dyan si Ahas ay si Olupong. Ito, mga immoral ito mga nagsalita. Lalo na yung garin na yan, di ba? Kilala ninyo yan. May kaso yan sa Ading Baksya. Ha? Akala mo ang gagaling ng mga putang inan to, magagaling lang mangawat tong mga animal nito. Mayroon pang isa, ha? Ito, babalikan ko lang itong animal na sinabi ko na rito na wag na mag-topic yung Maharlika o ano. O diyan sinasabi na wala, ang title niya, ha? Ito ang title niya. Senador Bato, wala nang kakampi. Yan o. Trillanes at De Lima, lumakas na. Maharlika, sablay. Yan ang title niya. Ito si Mike Ilong. Sabi ko naman sa iyo, ang asikasuhin mo muna, Mike, yung ilong mo, sobrang lapad na, lumalapad na masyado. Araw-araw nakikita kita, araw-araw lumalapad yung ilong mo. Ang galing nun. Senador Bato, wala nang kakampi. Trillanes at De Lima, sino nagsabi sa iyo na lumalakas na itong Trillanes na ito? Lumalakas lang, paipal-ipal kasi siya. Kaya napapansin kasi nagpapapansin itong animal na Trillanes na ito. Sabi ko nga sa iyo, makita ko yan, pilipitin ko ang liig niyan Or either drogin ko ang ulo niyan O tapos lumalakas, De Lima. Ano yan? Kakandidato na naman? Tapos, Jonal! Pahinging saging! Di ba? Yung saging ni Jonal. Sus! Tanginan nyo, wala na kayo. Wala na mapili ito, si Ilong nito, si Mike Abe, Wala na raw kakampi. Si De La Rosa. Hoy, para sabihin ko sa iyo, Ilong, ikaw lang ang hindi kakampi. Lahat kami kakampi ni De La Rosa. Or kahit na mawala na lahat yan, ako lang kakampi ni De La Rosa, kaya ko ng tapatan yan. Aber, sige nga, tanginan nyo lahat. Ikaw, kasama ka na De La Rosa. Paulit-ulit ko sinasabi nito, magpustahan nga tayo dyan, magsuntukan tayo sa Luneta. Bibigyan kita ng partida. 10 segundo lang ay bibigay ko sa iyo. Pag hindi kita nalagutan ng hininga, edi kunin mo itong mga gold bar ko rito. Pero itaya mo lahat yung mga kayamanan mo, maging katsara trader mo. Buha ka ng ina ka, may content ka lang na animal ka. Tingnan natin, Diba? Hindi tayo nakikita. Inyo nakikita? Bakit gano'n? Okay? Good morning, Tina Kalabitin. Salamat. Ating pong pagmalasakitan, ating i-monitor, ating suportahan ang ating gobyerno, Pilipinas. At syempre, under President Marcos dahil siya yung ating sip-sip! Nasa tingin ko, ginagawa naman niya ang lahat para sa kabutihan ng bansa. Dahil lang po ay patuloy siyang sinisiraan ng mga ibang grupo dahil sa kanilang political at personal interest. May inggit, kung ano-anong mga nasa... Anong kainggitan ko yung droga? Natuloy, puro paninira ang ginagawa sa iba. Anyway, ito yung ating topic ngayon. Tatlo ito. Senador Bato, wala nang kakampi. Wala nang kakampi kasi ang dami nang bumabati ko sa kanya. Trillanes, former Senator Trillanes, former Senator De Lima. Lumalakas. Ang gago. Balik na po yung paniniwala ng tao sa kanila. Sira ulo. Aking ipapaliwanag mamaya. Okay? At yung pinakahuli, Maharlika, yung vlogger na kahit na panaginip, kahit na bangungot, or imagination ay pinapuputo. Kaya sablay na sablay. Wala siyang napapatunayan kahit minsan. Ikaw daw Maharlika na naginip ka lang daw, binabangungot ka. Ikaw na Ilong ka. Kasi wala kang alam. Si Maharlika maraming alam. Okay? Tapos sasabihin mo pa na maraming naiinggit kay Bangag. Anong kaiinggitan namin? Yung magsinghot ng magsinghot ng chlorine? O magsinghot ng arena? Yan ang kaiinggitan namin? Ulol ka. Ang sobrang paninipsip talaga nitong kanito kaya lumalaki ang ilong nito. Pansinin ninyo. Okay? Yung vlogger na yan, naglutuloy ng panira dahil puro negative ang kanyang mga pinagsasasabi.
kanyang mga ginagawa. Kaya masisira ang ating Pangulo, ang First Family, at ang mga Pilipino sa international community nanonood sa kanya. Ulol ka, ikaw Mike Abe, kung di ka ba naman tanga at gago, ulol ka. Ang sumira kay Bangag, siya mismo at ang asawa niyang si Butod. Ngayon, darating na. Baka bukas makalawa, baka ilaladlad na ni Maharlika yung mga nag-iiyakang bata na kinidnap nitong si Butod dito. Anyway, wag na nating tapusin to at nakaka-bullshit lang. Hindi kailangan tapusin yan. Kung ano sinasabi, iisa lang ang sasabihin yan. Iisa lang ang sasabihin ito. Itong si Presidente Marcos, ang gwapo nito. Yan ang sasabihin ni Mike Abe. Itong si First Lady, aba, sinasabi ni Birana Butod, pero hindi naman. Ala, ay aring si Birana may panira din are. Ay wala nga katiyan-tiyan aring aking presidente nga at aring aking nga First Lady. Ay diga, ang siksi-siksi. Tangina mo. Sa ngalan ng pirang animal ka, kahit na Butod, sasabihin mo siksi. Kahit na bangag, sasabihin mo hindi nagbabangag. Ano ka? Kaya yung ilong mo, habang nagkukan ka, habang nagko-content ka, lalong lumalapad na parang paklang. Sabi nga, paklang na niyog na pinadapa yung ilong mo. Sige, lahat ng maninira, lahat ng kakalaban kay Maharlika, lahat ng kakalaban kay Bato, ako ang harapin nyo. Sige daw. Sinasabi ko sa inyo, lalo na ikaw, Mike. Harapin mo ako sa halip na si Maharlika. Hindi ko kasi napapanood pa yung may mga bulgar dyan na lumabas na naman daw itong sigadon na isa pang ilong ito eh. Magkakampi nga ito dahil nga parehas ang tabas ng ilong, parang paklang ng niyog dati pinadapa. Yan. Hindi ko pa napapanood kasi yung tungkol din kay gadon na ilong din na yan. Pero kayong dalawa, ni Gadon at ikaw, Abe, kung sisiraan mo or itatapik mo siya Maharlika, sige nga, dalawa kayo magkampihan, magsuntukan tayo niya sa Lunita, Aber. Tingnan ko lang kung hindi ko tabasin yung mga ilong ninyo pagkalalaki, nakakadiri. Harap ng harap kayo sa camera, tanginan nyo ang papangit na naman. Tingnan nyo yan. Buisit kayo. Ang kakalaban kay Bato de la Rosa, ang kakalaban kay Maharlika, ako ang harapin nyo. Ano mang laban kahit na magpatayan tayo. Diyan sa Lunita. At hindi lang basta kon yun, basta haharap ka sa akin. Partida ang ibibigay ko sa inyo, 10 segundo lang. Paulit-ulit ko sinasabi yan, na bawat laban ko, na bawat hinahamon ko rito, 10 segundo lang ang ibinibigay kong oras. Kasi marami pa ako inaasikasong mga importante, hindi ito mga katayin na mga taong to. Uulitin ko, para magkaintindihan tayo. Maging dyan sa Kongreso, na lalo na yung mga kawatan niya, lalo na yung mga kawatan ang talagang hinahamon ko dyan. At itong nang babastos kay De La Rosa, mangbabastos kay Maharlika, ako ang harapin nyo. Sa akin kayo, makipagbakbakan. Kasi mababa itong mga taong ito, hindi naman kayo papatusin ni De La Rosa eh. Hindi rin naman kayo papatusin ni Maharlika. Sige nga, sa ngalan ni Maharlika, sa ngalan ni Bato de la Rosa, ako makikipagpatayan para sa kanila. Buisit kayo. Ikaw Chis Escudero, nakala mo, kung nagsasalita ka dyan, nagtutula ka, na puro bukbukin yung mukha mo, na pangungunahan mo pa si De La Rosa na itigil na yung hearing sa Senado. Ang kapal din ng pagbumukha mo. Sa bagay, ang kapal talaga ng pagbumukha mo eh. Kasi nga, inanay na nga yung mukha mo eh. At ikaw din, Jinggoy, na animal ka,
na para kang balyena na hayop ka, ha? Makukan ka. Magkakasakit sa puso. Usong-uso na yan. Ngayon, alam nga ni Picoy yan yung magkakasakit sa puso Pero sisiguraduhin ko, yung alam ni Picoy, marami pa siyang dapat na lamuning asin bago niya matutunan yung magkakasakit sa puso. Baka siyang pasasakitin ko ang puso. At ikaw rin, Zubiri, nandoon ka para mag-inipal-ipal na magbasa-basa ka doon ng kwan. Hindi mo man diniritsa, pero ang kakapala ng pagmumukha yung ginawa mo. O ngayon, mga kababayan, baka magbabakbakan na sila dyan sa kwan, baka magsusuntukan o magtatagaan na sila dyan sa Senado. Dahil itong si Bong Revilla, yan pala na disgrasya, ay hindi pinapayagan ni Zubiri na somlang. Yan, nagbabakbakan na sila dyan. Sila. Makikita nyo sila magbabakbakan dyan. Sila magpipiti ka ng tainga ng mga animal na ito. Ganyan itong mga hayop na ito. Babaliin ko yung mga ulo ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Para iputan kayo ng habang nagkukan kayo dyan, naglalakad kayo, iputan kayo ng iputan ng uwak. Mukha ninyo. Tangan to. Congressman ba? Ang kapal ng pagmumukha nyo para pangaralan si De La Rosa. Sa akin, ay sus for Yusef. Yun na lang mga subscribers ko, ang challenge ko sa inyo. Sikapin yung maging 100,000 itong subscribers natin. At ipapatihaya natin, ipapapa natin yung habang naglalakad sila yung nakatanga. Yung nakatanga lagi sila, naglalakad nakatanga. Yan. Gagawin ko yun sa kanila para masulat sa kaysaysayan na ang mga politikong mga kawatan dito sa Pilipinas ay makikilala kasi lahat yan ay mga nakatanga. Ayan. Ano kaya ang itsura ng mga putang ng panaghihiring? Sabihin kaya nila na, ano ba yan? Ano ba yan? Halimbawa, nakaganyan sila. Ikaw, Morales, sabi niya. Nakatira, samantala si Morales nandoon. Tapos sabihin, ikaw, Morales, hindi ka nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. Ay samantalang turo sila ng turo doon si Morales. Pagtatawanan kayo Morales, maniwala kayo sa akin. Nakatanga kayo. Sabihin ng mga taga-Amerika, ganyan daw yung mga politikong mga kawatan nakatanga. Yan. Gagawin natin yan. Talagang pipilipitin natin yung pan. Or either, lagay natin sa kabilang side yung panala, yung liig nila, nakaganyan. Tapos halimbawa, nandun si Morales, nakatayo, magsalita ka Morales, hindi ito ginaganyan, samantalang nandun si Morales. Di ba? So talagang panto. Maniwala kayo sa akin, basta may gagawin ako. At anyway, ngayon, nakita nyo na mga kababayan, yung pati itong mga animal na mga congressman nakikialam dito kay Kwan. Kay Bato. Pinangangaralan. Nakala mo bata. Ikaw, Senador De La Rosa, sinabi ko na sa iyo, kahit alam ko kasi wala ka pang pira. Wala ka pang kinulimbat alam ko. At ngayon darating na eleksyon, re-electionist ka, ay kung wala kang pira, ay sige. Pag-usapan natin yan at wala namang problema yan. Kung pira-pira lang ang labanan. Kung gusto mo, bilhin natin lahat yung mga bubuto sa iyo. Ganun lang. Para gusto ko manatili ka dyan. Kahit hindi na ako, ang gawin ko na lang, taga-pilipit na lang ng liig ng mga kasamahan mo dyan.
Lalo na itong Junggoy na ito. Kunin natin yan. Or either, grabe, puro, nakikita nyo naman siguro, puro press conference sa mga animal ng mga congressman ito. Mabuti sana kung mga gwapo, mga magaganda. At tingnan mo ngayon yung nagpaputol ng lawit. Tingnan mo, anong itsura ng putang eh? Sus, Mariusep. Daig pa ng bayawak ang itsura nitong animal na ito. Tapos mga ngaral pa ka de la Rosa. Tang inang yan. Mukhang daga. May mukhang television. Ha? Kaya mukhang television kasi ang lapad-lapad ng likod, mukhang television. Tapos mayroon pa palang sanlaan. Ang putang ina, kaya pala naging television ng hayop. Mayroon naman diyan, isa ring bayawak. May rami dyan bayawak eh. Mga bayawak na lalaki, bayawak na babae. Si Atras Abante. Tingnan mo, yung parang bayawak din. Lahat yan, wala kang makikita magandang lalaki dyan. Kagaya isang television na yung kanina, nang pinakita ko. Na television na rin. Tapos ang masagwa pa niyan, pagka nabalik ko yung ulo nila, patanga doon sa langit, nako, lalo pa talagang pagtatawanan tayo ng buong mundo, mga politiko niya rito nakatanga. Ay, nako. Muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga subscribers ko, lalo na rin po dito sa mga bago nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, at doon din po sa mga viewers na walang kasawasawang pinapanood itong mga walang kakwenta-kwenta kong mga topic, at sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo, at tinataas ko ang aking dalawang kamay at sasabihin ko, Lord, ipagkaloob mo na sa kanila ang blessings na binibigay mo sa akin, idiretso mo nang ibigay sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat po, at mahal na mahal ko po kayong lahat.